Oh. Magandang araw ng Sabat sa lahat po ng ating mga kaibigan at mga kapatid sa pananampalataya sa iba't ibang bahagi ng ating kapuluan. Salamat sa Diyos na muli tayong mag-aaral ng kanyang banal na salita sa araw na ito. Praise God! Ating binabati ang ating mga kapatid. Brother Jose Erese sa Batangas, Brother Sister Beth Trisballes sa Cavite, Brother Joshua Garcia, Dominic Garcia sa General Trias Cavite, at ang aking mga kamag-anakan sa lugar ng Baras, si Chalumen, Chafe, Chumumoy, at lahat kayo dyan, binabati ko kayo sa pangalan ng Panginoon Kristo. Ang aking anak at mga kamag-anak ng mister ng aking anak dyan sa lugar ng Singalong, Abuyod, San Jose, Antipolo City, at sa ating mga kaibigan kapitbahay dyan po sa Teresa Rizal. Ngayon din sa ating mga kapatid sa pananampalataya dito sa Pasig City, sa may Santa Lucia, Pasig, at dito po sa ating pinaggagawain ngayon sa tahanan po ni Brother Arman De Leon dito po sa Block 15 sa Kabisig sa Cainta, Rizal. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon, mga kapatid. Ang nais ko lamang i-address po ngayon ay ang binanggit ng isa nating kaibigan na tungkol po sa kanilang paninindigan di umano na ang speaking in tongues ay tanda o inisyal na tanda na ang tao'y tumanggap ng bautismo ng Espiritu Santo. Praise God. So, ito po ba'y totoo at ito ba'y naayon sa banal na kasulatan? Mayroon po silang mga verses na ginagamit, mga pangyayari na nagpapatotoo na ito nga'y talagang palatandaan ng tayo tumanggap ng Espiritu Santo. Unang-una po, yung pong nakalagay sa Gawa Kapitulo 2, 1 hanggang 4 na nangyari po sa mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Praise God! Ating basahin po yung Gawa 2, 1 hanggang 4. Purihin ang Panginoon. Sinong maunang makabasa sa inyo ay inyong basahin. Gawa 2, 1 hanggang 4. Gawa 2, 1 hanggang 4. Sinong nais ba bumasa sa inyo? Praise God. Pakibasa? Siguro Brother Arman, ikaw na lang. Gawa 2, 1 hanggang 4. Ano pong sabi niya? At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang dako. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagibis na hanging malakas. At pinuno ang buong bahay ng kanilang kinaupuan. At sa kanila ay may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Okay, ito po ay pangyayari sa mga alagad ng ating Panginoong Sukristo noong pong araw ng Pentecostes na kung saan, mga kapatid, ay habang nagkakatipon sila sa upper room ng isang bahay doon sa pinakasentro ng Jerusalem, ay bigla na lamang may ugong na narinig galing sa langit, Brother Arman, di ba? At pagkatapos ay mayroong dumapong mga dilang apoy sa ulunan ng mga alagad, at ang mga alagad ay nagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang
salitain. So, yan po ang mga pangyayari, mga kapatid. Tinanggap nilang napuspos sila ng Espiritu Santo at pagkatapos nagpasimula silang magsalita ng iba't ibang mga wika na para bagang lumalabas na talagang pag ang tao'y nagsalita ng iba't ibang wika, automatikong nagsasalita ay kapag ang isang tao'y napuspos ng Espiritu Santo, ay automatikong nakapagsasalita siya ng ibang wika. So, isa pa pong pangyayari na kanilang binabanggit bilang bilang patutuo di umano na ang isang taong napuspos o nabautismuhan sa Espiritu Santo ay nakapagsasalita ng iba't ibang wika bilang palatandaan. Ayun pong nangyari din dito sa Gawa Kapitulo 10. Brother Arman, ang sabi rito sa Gawa Kapitulo 10, at ang talata po ay Gawa 10, 44 hanggang 46. Samantalang nagsasalita pa si Pedro ng mga salitang ito, ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig ng salita. At silang sa pagtutuli na nagsisisampalataya ay nangamanghang lahat na nagsiparong kasama ni Pedro, sapagkat ibinuhos din naman sa mga hintil ang kaloob na Espiritu Santo. Yan. Verse 46. Sapagkat nangarinig nilang nagsasalita ang mga ito ng mga wika at nangagpupuri sa Diyos na magkagayoy, sumagot si Pedro. Okay. So, ito naman ay nangyari, mga kapatid at mga kaibigan, doon po sa nang ang mga first Gentile converts, ang unang-unang mga na-convert na hintil sa Christianity, ang sambahayan po ni Cornelius na isang centurion o kapitan ng mga sundalong Italiano. So, ang nangyari po sa kanila, habang sila nakikinig doon sa pangaral ni Apostol Pedro, bumaba ang Espiritu Santo sa kanila at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpasimbulang at nangagpuri sa Diyos. So, lumalabas po na nung tanggapin nila Espiritu Santo, automatic po na sila'y nakapagsalita ng ibang wika at nangagpuri sa Diyos. Praise God. So, pangalawang karanasan yan dito sa Aklat ng Gawa na di umano ay nagpapatutuo na ang speaking in tongues ay palatandaan o sign ng isang tao ay nabautismuhan o napuspos ng banal na espiritu. Praise God. At ang isa pang pangyayari o kaganapan yung nakalagay sa Acts chapter 19 naman, na kung saan mayroon pong 12 alagad ni Juan Bautista na pinangaralan sina Apostol Pedro at nagpabautismo sa pangalan ni Jesucristo. At ito po ang pangyayari sa Acts chapter 19 verse 1 to 4. Brother Arman, ang sabi At dyan? nangyari na samantalang si Apolos ay nasa Corinto, pagkatahak ni Pablo ng mga lupaing matataas ay napa sa Epeso at nakasumpong ng ilang mga alagad. Verse 2. At sa kanila'y sinabi niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo magsisampalataya? At sinabi nila sa kanya, hindi man lamang naming narinig na may ibigay ng Espiritu Santo. At sinabi niya, kung gayo'y sa ano kayo binautismuhan? At sinabi nila, sa bautismo ni Juan. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi na sinasabi sa bayan na sila'y magsisampalataya sa darating sa hulihan niya sa makatwid bagay kay Jesus.
At nang kanilang marinig ito ay nangabautismuhan sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Verse 6, at At may patong na ni Pablo sa kanila ang kanyang mga kamay, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila ay nagsipagsalita ng mga wika at nagsipanghula. okay. So ito naman po mga kapatid at mga kaibigan, yung nangyari sa mga alagad ni Juan Bautista, 12 po sila. Na nung si Apostol Pedro po ay pumunta sa aklat po ng Epeso ay nakasumpong siya ng 12 alagad ni Juan Bautista. Tinanong niya sila kung tinanggap nila ang Holy Spirit. At itong mga alagad ni Juan Bautista ay nagsabing, hindi man lamang namin narinig na mayroong Holy Spirit, na may Espiritu Santo na ipinagkakaloob. Kaya pinangaralan sila ni Pablo at sinabi ni Juan Bautista na sumampalataya sila sa darating na kasunod niya. Ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. At nung sila'y sumampalataya, nagpabautismo po sila sa pangalan ni Kristo. Pagkatapos po noon ay nung sila'y mabautismuhan, ang sabi rito, ipinatong ni Apostol Pablo ang kanyang kamay sa kanila. At bumaba ang Espiritu Santo sa kanila at sila ay nagsalita ng mga wika. So para bagang totoo nga na ang speaking in tongues initial evidence ng tao'y nabautismuhan sa Espiritu Santo. Totoo ba ito? Subalit titingnan natin, wala na isang talata na nagsasabi na ang speaking in tongues ay ebidensya na ang tao'y tumanggap ng Holy Spirit. Wala na isang talata na nagsasabi ng ganon. Bakit ba, ano ba ang layunin kung bakit ibinigay ng Diyos ang speaking in tongues? What is the importance of speaking in tongues, or anong dahilan ba't ito'y ibinigay? Ano po ang layunin? Ano ang purpose ng Diyos? Bakit ibinigay itong speaking in tongues? Kung titingnan natin na ito po ang sagot ni Apostol Pablo dito po sa 1 Corinto 14:22. Ang sabi ganito, 1 Corinto 14:22. Kaya nga ang mga wika ay pinakatanda, hindi sa mga nagsisisampalataya, kundi sa mga hindi nagsisisampalataya. Ngunit ang panghuhula ay hindi sa mga hindi nagsisisampalataya, kundi sa mga nagsisisampalataya. So ano pong purpose? Bakit ipinagkaloob ang speaking in tongues? Ang sabi po rito ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 14:22, 1 Corinto 14:22, ang wika ay pinakatanda hindi sa mga nagsisisampalataya, kundi sa mga hindi nagsisisampalataya. Tanda po ito sa mga hindi nagsisisampalataya. Praise God. So, yan po ang layunin ng speaking in tongues. Ibinigay na pinakatanda sa mga hindi nagsisisampalataya. Paano ito magiging tanda sa kanila? Tingnan po natin ang mga pangyayari na binanggit natin kanina. Doon po sa Acts chapter 2, na kung saan ang mga alagad ng ating Panginoong Kristo ay nagkakatipon doon sa isang bahay doon sa pinakasentro ng Jerusalem. Praise God. Noon po ay araw ng Pentecostes. Yan. Ano ba yung araw ng Pentecostes o piyesta ng Pentecostes? Ito po ay isa po sa mga 3 kapistahan o tinatawag nating Pilgrim Festival. Pilgrim Festival.
Praise God. Na ibinigay ng Diyos sa bansang Israel. Ano ba ibig sabihin ng Pilgrim Festival? Ito po yung kapistahan na required po ang lahat ng mga Israelita, saan man silang panig ng mundo nakatira, na bumalik sa kanilang bansang pinanggalingan sa Israel nga. At pumunta sa kanilang mga kamag-anakan upang doon ay makiisa sila sa pagsiselebrate ng kapistahang ito. Mayroon pong tatlong pilgrim festivals na ibinigay ang Diyos sa bansang Israel. Praise God. So, pag sinabing pilgrim, para bang paglalakbay, di ba? Maglalakbay sila pabalik sa kanilang pinagmulang mga bayan at lungsod sa Israel upang makiisa sa kanilang mga kamag-anakan at sa kanilang mga kababayan para i-celebrate ang festivals na ito. Yung po yung, actually tatlo po yan. Ang unang festival na Pilgrim Festival na nakuha ko natin, yung Passover tsaka Unleavened Bread. Isa po yun. Feast of Passover o Feast of Unleavened Bread na nagaganap tuwing buwan ng Marso o Abril sa kalagitnaan o buwan ng Abib. Pangalawa po, itong pinag-aaralan natin ngayon na festival, ito po yung Feast of Pentecost o Feast of Harvest o kaya yung panglimampung Feast of Weeks kung tawagin sa bansang Israel, Feast of Weeks. Yan, yung Pentecost. So, at ang pangatlo po ay yung Feast of Tabernacles sa buwan po ng September o Oktubre nagaganap o buwan ng Tishri. So, yun po mga kapatid, ang tatlong pilgrim festivals. Praise God. Dito po nangyayari sa Acts chapter 2 yung araw po ng Pentecostes. Kaya, pansinin natin na nung araw ng Pentecostes na yon, maraming mga taga-Israel ang nagkakatipon doon sa pinakasentro ng Jerusalem na galing sa iba't ibang bansa. Brother Arman, galing sila sa iba't ibang bansa sa Asia at sa Europa. Nanggaling sila roon. Nagkatipon sila doon sa pinaka-sentro ng Jerusalem. O kung tawagin natin sa panahong ito ay pinaka-plaza ng Jerusalem. Malapit doon yung kinaruroonan naman na bahay ng mga alagad ni Kristo na nagkakatipon at nananalangin. At nung sila po ay manalangin, mga kapatid, bigla na lamang may ugong na narinig mula sa langit at mayroong dumapong dilang apoy sa kanilang mga ulunan at sila po ngayon ay nagsalita ng mga wika. Anong wika ang kanilang mga sinalita? Nagulat itong mga nandoon sa plaza, Brother Arman. Dahil narinig nila yung mga Israelites nandoon sa bahay na alam nilang karamihan doon ay taga-Galilea. Nagsalita ng wikang pinanggalingan nila. Brother Arman, kung babasahin natin, balikan natin yung Acts chapter 2. Ano sabi sa Acts chapter 2? Acts chapter 2 verse 7 hanggang 11. At nang marinig ang ugong na ito ay nangkatipon ng karamihan at nangamaang sapagkat sa kanila'y narinig ng bawat isa na sinasalita ang kanyang sariling wika. Nakinamulat. Kinamulatan. Nakinamulatan. Verse 9. Verse 9. Tayo mga Parto at mga Medo at mga Elamita at ang mga nangananahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia, sa Phrygia, Pamphylia, sa Egypto, at sa mga sakop ng Libya, nakarating ng Cyrene, at mga nakikipamayang galing sa Roma, mga Hudyo, at gayon din ang mga naging Hudyo.
mga Cretense at mga Arabe ay nangaririnig nating nagsisipagsalita sila sa ating mga wika ng mga makapangyarihang gawa ng Diyos. Yun. Na, Ating mga wika. na bulantang o namangha itong mga Hudyo na galing sa iba't ibang mga bansa. Dahil, katulad ng aking sinabi, piyesta po ng tinatawag na Pentecostes o Feast of Weeks. Ano? Isa sa mga pilgrim festivals. Kaya ang mga Israelitas niyan ay nananggaling sa iba't ibang bansa, nag-uwian sila. Kaya marami sila doon sa pinaka-center of Jerusalem na nagkakatipon galing sa iba't ibang bansa, galing sa iba't ibang bansa sa Asia, sa Europa. Sa Libya. Lahat sila. Nandoon po sila. Iba-ibang bansa ito. Iba-ibang bansa. Pero lahat ng ito ay mga Hudyo, mga kapatid. Sila ay nag-uwian para magkiisa sa Feast of Pentecost. Parang dalawa ang wika nila. Siyempre, marunong itong mag-Hudyo. Marunong. Pero, siyempre, ma-adapted language sila sa kanilang tinirhang lugar. Kaya, nagulat sila. Dahil itong mga taga-Galilea, na mga alagad ni Kristo, paano sila nakapagsalita ng mga wika ng pinanggalingan nilang mga bansa? Purihin ang Panginoon. So, namangha sila. Praise God. Silang lahat ay nagtaka. At ang sabi nila, anong kahulugan ng bagay na ito? Yan. Purihin ang Panginoon. At pasimula doon, yung iba naman, nilibak yung mga alagad. Ang sabi nila, siguro lasing lang yung mga yan. Pero Maga pa yan. tumindig po si Apostol Pedro at nagsabi na hindi kami mga lasing, kundi ito'y katuparan ng hula ni Propeta Joel. At mula doon sa pangaral ni Apostol Pedro, ipinangaral niya si Kristo. Doon po mga kapatid ay pagkatapos po ng pangangaral ni Pedro, nasaktan ang puso nitong mga Hudyo na naroroon, na galing sa iba't ibang mga bansa. At ang sabi nila, anong gagawin namin? At mula roon ay nangaral si Pedro ng tungkol sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Magsisi kayo, magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Alam ba ninyo mga kapatid? Yung pangyayaring iyon, nagbunga po iyon sapagkat nung oras na iyon, mga kapatid, nung araw ding iyon, 3,000 mga Hudyo, mga kapatid, ang nabautismuhan at nangapadagdag sa iglesia. Praise God! Na-serve po ba noong speaking in tongues yung kanyang layunin na ito'y pinakatanda para sa mga hindi nagsisisampalataya? Opo. Bakit? Yung mga Hudyong hindi nagsisisampalataya, nung marinig nila na sila'y nag-speak in tongues, mga wika, na pinagmulan nila mga bansa, namangha sila, nagtaka sila, at mula roon ay narinig nila ang Ebanghelyo at doon po sila po ay nanampalataya at sumunod sa bautismo. Signs for the unbelievers. Talagang naganap yung pinaka-purpose ng speaking in tongues is a sign for the unbelievers para sila ay manampalataya. Sino ba namang hindi mananampalataya? Alam mo mga hindi marunong ng wikang pinagmulan mo doon sa ibang bansa. Pagkatapos biglang makapagsasalita ng ganon na naintindihan nila ang sinasabi. Sapagkat sabi nila narinig nilang sila ay nagpapahayag ng kamanghamanghang mga gawa ng Diyos. So naintindihan nila. Praise God. Yung mga sinasabi nitong mga Hudyong ito.
ang sinalita nitong mga Hudyo is a real language ng pinagmulan nilang mga bansa. Praise God. Hindi katulad ng maraming speaking in tongues ngayon na walang nakakaintindi. Di ba, Brother Arman? Oo. Hindi naintindihan Maguguluhan ka. kung saang lingwahe nang galing. Praise God. Itong speaking in tongues na sinalita nitong mga Hudyo, it's a real language na sinasalita sa ibang bansa. Amen. Sinasalita sa pinanggalingan nila mga bansa. Kaya nagresulta iyon ng kanilang pagsampalataya. So, yung speaking in tongues, it has served its purpose nung oras na yon. A sign for the unbelievers. Amen. At sila, yung unbelievers, ay nagsisampalataya. Sabi dito sa ilang bang kaluluwa ang nadagdag? Acts chapter 2 verse 40 to 41, Brother Arman, pakibasa. At sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo siya at nangaral sa kanila na sinasabi, magsiligtas kayo sa likong lahing ito. Yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. Dami. 3,000 kaluluwa. Grabe. So marami, Mas yun. Brother Arman, marami yung taong nagkakatipon doon sa sentro ng Jerusalem ng oras na yon. Galing sa iba't ibang mga bansa ng mga Hudyo. Praise God. At nung marinig nila ang pangangaral ni Apostol Pedro, mula doon sa kanilang pagkagimbal o pagkamangha, itong mga alagad ay nagsalita ng mga wika ng pinagmulan nilang mga bansa. So, the speaking in tongues actually serves its purpose. Na ibinigay ito as a sign for the unbelievers. Upang yung mga unbelievers, pag narinig nila yung kanilang sariling wika, sinasalita ng taong hindi naman nag-aral ng kanilang salita. Bigla na lang nakapagsalita ng wika nila. Aba, sino ba hindi mamamangha at mapapahanga sa kamangha-manghang mga gawa ng Diyos. At tuloy ay sumampalataya. At yun po ang nangyari dito sa Acts chapter 2. Speaking in tongues is a sign for the unbelievers. It is not, so therefore, it is not a sign that a person received the Holy Spirit. It is not a sign that a person is baptized in the Holy Spirit, but it is a sign for the unbelievers. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. Purihin ang Panginoon. Okay. Tingnan pa po natin mga kapatid yung pangyayari sa Acts chapter 10. Praise God! Acts chapter 10 na kung saan mga kapatid yung first Gentile converts. Yung binasa natin kanina ay yung mga Hudyo. Na kung saan ay bumaba ang Holy Spirit sa mga alagad ni Kristo at yung mga Jew na galing sa iba't ibang bansa nakarinig ng wika ng pinagmulan nila mga bansa ay narinig nila itong mga alagad na nagsasalita ng wika nila at sila'y nagsisampalataya. Praise God! Dito naman sa Acts chapter 10 mga kapatid, ito yung pangyayari mga kapatid na unang-unang nagkaroon ng Gentile converts. Pag sinabing Gentile, ito yung mga hindi Hudyo. Praise God. Nagsimula po sa isang lalaking si Cornelio. Na isang centurion sa army ng mga Italiano.
At isang makadiyos na tao. At isang umaga na siya nanalangin ay Nag-resign. oo. Nag-resign siya eh. Oh. Okay. So, nanalangin siya, biglang may isang anghel ng Diyos na nagpakita sa kanya at kinausap siya. Sabi niya ay, Cornelio, sabi niya, sabi ng, basahin na lang natin yung pangyayari sa Acts chapter 10 verse 4. At Pakibasa. siya sa pagtitig niya sa kanya at sa pagkatakot niya ay nagsabi, ano ito, Panginoon? At sinabi niya sa kanya, ang mga panalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay nangapailang-ilang na isang alaala sa harapan ng Diyos. Verse 5. At ngayon magsugo ka ng mga tao sa Joppe at ipagsama mo yaong Simon na may pamagat na Pedro. Siya ay Verse 6. nanunuluyan sa isa na Simong mangluluto ng balat na ang kanyang bahay ay nasa tabi ng dagat. Verse 7. At nang umalis ang anghel na sa kanya nagsalita, ay tumawag siya ng dalawa sa kanyang mga alila at ng isang bawal na masipag sa kabanalan sa mga nagsipaglingkod sa kanyang parati. Verse 8 At tuloy. nang may saysay na sa kanilang lahat ng mga bagay, sila'y sinugo niya sa Joppe. Ayun. So, yung po pangyayari. Itong si Cornelio na isang Gentile, isang Italiano, siya po ay centurion, ibig sabihin mataas ang kanyang katungkulan sa Italian Army. Ay isa siyang makadiyos na tao at talagang may pag-ibig at pagkatakot sa Diyos. Mapanalinginin. Kaya kinalugdan siya ng Diyos at isinugo ng Diyos. Isang araw, isang umaga na siya nanalangin, isinugo ng Diyos ang kanyang anghel para kausapin si Cornelio. At sinabihan na magpadala siya ng tao sa Joppe at kanilang ipagtanong ang isang Simon na tinatawag na Pedro na nooy nanunuluyan sa isang Simon na manggagawa ng, ano sabi rito? Manggagawa ng lambat. Ano? Manggagawa ba ng lambat? Ayan. Ayan. Manggagawa ng balat. Yan. Hindi lambat. Siya'y nanunuluyan sa isa na simong magluluto ng balat. Chicharon. Magluluto ng balat. Ano ba yung magluluto ng balat, brother? Chicharon. Magluluto ng... Chicharon. Siguro, ang tawag natin doon na sa kapanahonang ito ay chicharon. Chicharon. Ayan. Isang manluluto ng masarap na chicharon. Okay. So, nung marinig po iyon ni Cornelio at umalis na yung anghel, tinawag na niya ang dalawa na tapat sa kanyang mga alipin. Pagkatapos, isa sa kanyang sundalo. At sila ay inutusan niya. Ayon sa sinabi ng anghel. Napuntahan niyo yung Simon na pinamagatang Pedro sa lugar ng Joppe na nanunuluyan ngayon doon sa bahay ng Simon na manggagawa ng balat. Yan. So itong tatlo naman ay naglakbay patungo sa Joppe. At pagkatapos, mga kapatid, nung sila po ay paparoon, si Apostol Pedro naman ay nagpunta doon sa itaas ng bahay na kanyang tinutuluyan. Doon sa rooftop. Doon sa rooftop. May hamang kasi yung centurion na yan eh. At ito naman, umakyat siya roon para manalangin. Nang oras na ika-6, sabi rito sa verse 9, pakibasa Brother Armand. Verse 9 at 10. 10:9. Chapter 10 verse 9. Hanggang 10. Nang kinabukasan nga, samantalang sila'y patuloy sa kanilang paglalakad, at nang malapit na sa bayan, si Pedro ay umakyat sa ibabaw ng bahay upang manalangin ng may oras na ika-6. Yan, verse 10. Tanghali. May oras na ika-6, may ika-6. Tanghali yun. Oo, tanghali. Alas 12. Alas 12. Okay.
Verse 10. At siya nagutom at nagnais kumain. Datapot samantalang naghahanda sila, ay nawalan siya ng diwa. At verse 11. At nakita niyang bukas ang langit at may isang sisidlang bumababa gaya ng isang malapad na kumot at nakabitin sa apat na panulok na bumababa sa lupa. Verse 12. Tuloy. Na do'y naroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may apat na paa at ang mga nagsisigapang sa lupa at ang mga ibon sa langit. At dumating sa kanya ang isang tinig. Magtindig ka, Pedro. Magpatay ka at kumain. Okay, sandali lang, Brother Arman, no? Ang nangyari po, mga kapatid, parang vision. Brother Arman, parang vision. Ha? Nung nasa itaas ng bubungan, mga kapatid, doon sa rooftop, nagutom siya. Kasi ika-anim na ng oras, na ibig sabihin, Kakaibang vision yan. alas 12, ng tanghali. Katanghalian. Pagkatapos nagutom siya, pero nung siya magutom, nawalan siya ng diwa, sabi ng Biblia. Hindi ko alam kung anong nangyari na wala ng diwa. Nahimatay kaya o baka naman parang kasi natulala. Kasi minsan nangyari yan sa akin, parang nabablangko ako eh. Blanco, no? Pagkatapos nakakita siya ngayon ng isang kumot na bumababa galing sa itaas, sa langit, na yung kumot mayroon tali sa apat na sulok. At pagkatapos, doon sa ibabaw ng kumot, andoon yung lahat ng uri na hayop at mga hayop na nagsisigapang sa lupa. Ibig sabihin po nito, ito po yung mga maruruming hayop na bawal kainin sa lumang tipan. Ito si Moises. Mga kapatid, opo, yung doon sa aklat ni Moises. Sa aklat ni Moises po, masusumpungan yung pong mga kabawalan na mga hayop na hindi pwedeng kainin. Puri ng Panginoon. Pero ang sabi ng tinig, Pedro, magpatay ka at kumain. Si Pedro po ay tumanggi. Ang sabi niya hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanman hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi o anumang bagay na karumal-dumal. Kailanman hindi ako kumain yan, Panginoon. 3 beses po nangyari yon. Pagkatapos, hanggang sa yung kumot ay inakyat na sa langit, nawala na. At, ayan, ang sabi ng tinig, nung sabihin ni Pedro pala na magpatay ka at kumain, nung sabihin ni Pedro na hindi ako kumakain ng bagay na marurumi, ang sabi ng tinig, ang nilinis na ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Yan. Nilinis na ng Diyos yan, huwag mo na ipalagay na marumi. 3 beses siyang sinabihan na ganon at hindi niya sinunod sapagkat hindi nga siya kumakain ng mga bagay na karumal-dumal o marumi. At ito'y inangat sa langit na. At nagtataka siya kung ano ibig sabihin ng kanyang pangitain. Habang siya ay nagtataka, ay dumating naman yung mga sinugo ni Cornelio, kumatok sa pintuan, at hinahanap siya. Ayan. Basahin na natin, Brother Arman, verse 19 hanggang 20. Acts chapter 10, verse 19 to 21. At samantalang iniisip ni Pedro ang tungkol sa pangitain, kaya sinabi sa kanya ng Espiritu, narito, hinahanap ka ng 3 tao. Verse 20. Datapat magtindig ka at manahog ka at sumama ka sa kanila na huwag kang mag-alinlangan ng anuman sapagkat sila'y aking sinugo. Ayun. Talagang may sabi ng Espiritu ng Panginoon sa kanya, ito, hinahanap ko ng 3 lalaki, bumaba ka, sumama ka sa kanila at huwag kang mag-alinlangan sapagkat sila'y aking Mga sinugo. Kaya si Apostol Pedro po ay bumaba.
Yan. So, nagtanong siya, bakit niyo ako hinahanap? Ang sabi niya, ikinwento nila ang patungkol sa kanilang amo na isang senturyon na si Cornelio, taong matuwid at matatakutin sa Diyos. Ikinwento nila yung anghel na nagpakita kay Cornelio. Kaya sila po, si Pedro po ay sumama, sa madaling salita, sumama siya sa kanila. At nung siya'y makarating kay Cornelio, ayun na po, nangaral na po si Apostol Pedro patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. At tungkol sa kaligtasan. Habang si Pedro ay nagsasalita, at yung mga hintil na sangbahayan ni Cornelio ay nakikinig. Alam ninyo, mayroon pong kasama si Apostol Pedro na itong mga taong ito ayaw maniwala na ang hintil ay kasama sa pagliligtas ng Diyos. Ayaw nilang maniwala na ang hintil kasama sa plano ng pagliligtas ng Diyos. Nagdadoubt sila sa ginagawa ni Cornelio. Nagdadoubt sila sa ginagawa ni Apostol Pedro. Na kinakausap itong mga hintil na ito na itinuturing nila ng mga maruruming tao. Mga taong hindi karapat-dapat sa kaligtasan. Yan. At mga husgador na pero mga Kristiyano na sila. Itong mga Jewish convert na ito. Kaya nung oras na yon, habang nakikinig sila sa pangaral ni Apostol Pedro, bumaba ang Holy Spirit sa mga Gentiles, sa mga hintil. At nung oras na yon, narinig nila ngayon na itong mga hintil ay nagsalita naman ng wika na sa pamamagitan nun ay pinupuri nila ang Diyos. Anong mga wika ang sinalita nito mga hintil? Dito sa pagkakataong iyon, basahin muna natin, Brother Arman, yung pangyayari sa Acts chapter 10 verse 44 hanggang 46. Samantalang nagsasalita pa si Pedro ng mga salitang ito, ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat na nakikinig ng salita. Verse 45. At silang lahat sa pagtutuli na nagsisampalataya ay nangamanghang lahat na nagsiparang kasama ni Pedro, sapagkat ibinuhos din naman sa mga hentil ang kaloob na Espiritu Santo. Yun. Yung mga nasa pagtutuli, ito yung mga Hudyo, Brother Arman, yung mga nasa pagtutuli pa. Ang mga kautusan ni Moses. Sila ay mananampalataya na ni Kristo, pero nakahawak pa rin sila sa mga batas ni Moises. Mayroong batas si Moises na huwag kayong makikisalumuha sa mga hintil. Huwag kayong pamayan, o huwag kayong mag-aasawa ng mga hindi nyo kalahi, mga hintil. Kaya ang tingin ng mga Hudyo sa mga hintil, mga marurumi, mga pinandidirian nila. Kasi mga hindi nga tuli. Ayan. At hindi kasama sa plano ng pagliligtas ng Diyos. Hindi sila nananampalataya, hindi sila naniniwala sa sinasabi ni Pedro. Sa makatuwid, mayroon silang hindi pinapaniwalaan sa ginagawa ni Pedro noong oras na yun. Ngayon, ang ginawa po ng Diyos para makumbinsi itong mga nasa pagtutuling ito, ibinaba niya ang kanyang Holy Spirit habang nakikinig ang mga Gentiles. At ang mga Gentile ay nagsalita ng mga wika na pinupuri nila ang Diyos sa pamamagitan po ng wikang iyon. Anong wika yon? Ay siyempre naintindihan nitong mga nasa pagtutuli. Itong mga hintel o Italiano na hindi marunong maghudyo ay nakapagsalita ng Jewish language. Brother Arman. Kaya nga ang sabi rito sa
Acts 11:15 kung babasahin natin. At nang ako'y magpasimulang magsalita, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo, na gaya naman ng pagbaba sa atin ng una. Amen. Napansin mo, brother, may salitang gaya ng pagbaba sa atin ng una. Ng una. So kung ano ang nangyari nung una doon sa Acts chapter 2, Ganon din ang nangyari. ganon din nangyari dito naman sa hintil. Okay. Ha? Kung yung mga alagad ni Kristo sa Acts chapter 2, nagsalita ng mga wika, ng mga pinagmulan nila mga bansa, mga Gentile language. Ha? Ito naman ngayon, itong mga hintil naman, nagsalita ng Jewish language. Naintindihan itong mga, hintil itong mga Italiano. Ha? Ba't nagsasalita sila ng Hudyo? Bigla silang nakapag-Hudyo at sinasamba nila, pinupuri nila ang Diyos sa wikang Hudyo. At mula roon, mga kapatid, siyempre itong mga nakasaksing ito na nampalataya, na ang hintil ay kasama sa plano ng pagliligtas ng Diyos. Thus, the speaking in tongues serves its purpose. That it is a sign, it was given as a sign for the unbelievers. Yes, it served its purpose as a sign for the unbelievers. But, I will again tell you, brothers and sisters, it is not a sign that a person received the Holy Ghost. Praise God. Sapagkat marami rin dito sa Book of Acts na mababasa tayo na tumanggap ng Holy Spirit, hindi naman nag-speak in tongues. Praise God. Hallelujah. Sa makatuwid, brothers and sisters, I'm sorry to tell you na yung ginagamit ninyong mga talata, it does not prove that speaking in tongues is an initial evidence that a person received the Holy Spirit. Praise God. What is the clear teaching of the Scripture, of the Bible regarding receiving the Holy Spirit? Of course, we will go back to Acts chapter 2, verse 38. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. That is God's promise for those who really repented and been baptized in the name of Jesus Christ. After doing so, God has promised them that you will receive the gift of the Holy Spirit. Praise God. Hindi po isang pangyayaring pagkatapos na ikaw ay magsisi, magpabautismo pa, hihintayin mo pa kung kailan ka makapag-speak in tongues at doon mo lang matatanggap ang Holy Spirit. No. Once na ikaw ay tutuhanang nagsisi, nagpabautismo sa pangalan ni Jesucristo, manampalataya ka na ikaw sa oras na yon ay tinatakan, sinilyuhan, at nabautismuhan, at ipinanganak sa Espiritu Santo. Praise God. Hallelujah. Kaya po, mayroon lamang pong isang bautismo. One faith. Praise God. Ephesians 4 verse 5, Brother Armand. One faith, one Lord, Amen. one baptism. Yan. Tagalog. Para kwan. Ephesians 4:5. Ephesians 4:5. Ay, 4:5 ba? Hindi. Ito. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Isang bautismo. Maliwanag po Isang bautismo. na mayroon lamang pong isang bautismo. Oo. At yan ay ang bautismo sa pangalan ni Jesucristo. Yan. Na once na ikaw ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesucristo, ikaw ay pinanganak
sa tubig at Espiritu. Hindi po magkahiwalay na karanasan. Purihin ng Panginoon. Kaya ang sabi po ng 1 John chapter 5 verse 8. Praise God. First John 5:8. 5:8. Sapagkat may tatlong nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo. At ang tatlo ay nagkakaisa. Yan. May tatlong nagpapatotoo. Yung Espiritu, yung tubig, yung dugo. Saan nagpapatotoo? Nagpapatotoo na ikaw ay pinanganak sa tubig at Espiritu. Praise God. Hallelujah. Isang bautismo. Amen. Brother naman, isang bautismo lamang po, Bautismo na. mga kapatid. Napakaliwanag naman nun eh. So, hindi na po natin kinakailangang Isang bautismo. paghiwalayin. Otherwise, lalabag ka sa aral ng mga apostol. Sapagkat ang mga apostol, mayroong isang Panginoon, may isang pananampalataya, may isang bautismo. Ngayon, kung iba yung bautismo sa tubig, iba pa yung bautismo sa Espiritu, dalawang bautismo. Labag ka na sa aral ng mga apostol. Hindi ka na apostolic. Okay, sinasabi mo apostolic ka, pero labag ka sa turo ng mga apostol. Sapagkat ang mga apostol, may isang bautismo, ikaw, ay may dalawang bautismo. Hindi lang labag, kundi kontra-kontra yung Ayan. mga talatang Kontra-kontra na po, Brother Arman. Oo. Kontra-kontra na. Kaya, praise God, Dapat yung mga talata nagtutugma. nagtutugma. Iisa lamang po, mga kapatid. Once na ikaw ay sumunod sa ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo, nagsisi ka na may katapatan, taos sa iyong puso, nagbalik loob sa Diyos, nagpabautismo sa pangalan ni Kristo bilang pagsunod. Sa oras na yon, tinatanggap mo ang banal na Espiritu bilang tatak at tanda na ikaw ay anak ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Ang sabi po sa Roma 8 talatang 16. Basa. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Yan. Yung Espiritu Santo, nagpapatotoo kasama o kalakip ng ating Espiritu na tayo mga anak na ng Diyos. Praise God. Once na yung Holy Spirit lumakip sa iyong Espiritu, mga kapatid, anak ka na ng Diyos. Praise God. At saan mangyayari yan? Mangyayari yan pag ikaw ay sumunod sa Ebanghelyo ni Kristo. Nagsisi, nagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya muli kong inaanyayahan, yung pong mga kaibigan natin, hindi pa po gumaganap ng Ebanghelyo ng kaligtasan na ino-offer ng ating Panginoon. Habang may panahon at pagkakataon pa, magsisi na po tayo, magbalik loob tayo sa Panginoon. At higit sa lahat, magpabautismo po tayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Yes. Yan po ang tanging daan ng kaligtasan. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Just call. Happy Sabbath po. Amen.